Napapanahon na po o kailangan ng itaas ang antas ng ating Senado o itaas ang level ng mataas na kapulungan ng Senado. Ibig sabihin, yan po ay isang institusyon na hindi pangkaraniwang mga posisyon ng pagiging senador ng Republika ng Pilipinas. At itong papalapit na eleksyon sa Mayo at darating na mga eleksyon, ibalik natin ang mataas na kalidad ng Senado sa pagitan po ng tamang pagboto, pamamaraan ng pagpili ng mga kandidato. Hindi ko po nilalahat. Nung araw, halos wala o kakaunti, pa isa-isa lang ang artista na senador. Maganda ang performance, yung kalidad, at ang mga talakayan, panukalang batas, debate, public hearing, maginoo, matino, at higit sa lahat, mataas ang respeto ng mga mamamayan at ng international community. Pero dahil sa ngayon, nahaluan na ng maraming kung ano-anong sektor ang nagiging senador. Although karapatan nila yan. So anong nangyari sa performance ng ating Senado? Okay? Sa ngayon mabibilang mo na lang sa daliri ng ating mga kamay ang abogadong senador. Halos ilang ngayon? Lilima na. Doon sa 23 senador, lilima ang abogado dyan. Okay? Hindi ko naman sinasabing abogado lang ang dapat maging senador. Pero dapat, kapag ka mambabatas, gagawa ng batas, mag-aaproba ng mga international treaty na pinapasok ng ating gobyerno o national issue at international issue, iba yung abogado na magiging mambabatas para sa public hearing, debate at pagdedesisyon, hindi maliligaw. Hindi ba? Although maraming doktor o may doktor, may ekonomista, CPA, at kung ano-ano dyan, kailangan naman yon. Pero sana madagdagan ng mga abogado kasi nga, katulad nito, magkakaroon po ng trial, hindi lang natin alam kung kailan. Impeachment trial, senator, judge, ang pag-uusapan dito, ebidensya, testigo, debate tungkol sa mga posibleng paglabag sa batas, debate tungkol sa kung nasusunod ba ang mga batas ng mga impeachable official katulad ng inimpeach ng Kongreso na si Sara Duterte. Tapos, ang mga senador judge, saan ba manggagaling sila ngayon? Yung kasalukuyang senador. Kaya kung matutuloy po sa next Congress pa ang trial, ito na yung pagkakataon. Pumili tayo hindi lang abogado, dahil hindi lang naman abogado ang nakakaintindi ng batas o sumusunod sa batas. May mga hindi abogado sumusunod sa batas at inaaral ang batas, may pag-asa tayo doon. Pero yung mga gustong maging senador, hindi nga niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Until now, hindi niya alam kung ano ang kanyang panukalang dapat gawin. Ginagamit lang yung kasikatan dahil aktor, ginagamit lang kasikatan dahil sila'y mga personalidad sa larangan ng kailang hanap buhay, nag-take advantage para magamit yung kanilang kasikatan at kapangyarihan para maging senador na malayo naman, napakalayo ng trabaho ng senador sa mga ibang personalidad dyan, pero nagagamit ang kasikatan at nagpapagamit, nalilinlang ang mga Pilipino. Kaya huwag naman sana. Kung gusto nating itaas ang antas at level ng usapan at personalidad sa Senado, ang mga Pilipino ay dapat maging maingat sa tuwi tayong mag-ieleksyon. Huwag padala sa mga gimmick at drama. Kailangan kakayanan, katapatan. Manindigan sa isyu ng West Philippine Sea. May mga magandang programa para tugunan ang kahirapan ng manggagawa, ng magsasaka, ng maralitang mahihirap na Pilipino. Huwag padalang puro pangako. Ang lahat ng pangako hindi natutupad. Ang pangako napapako. Kailangan ay meron tayong mapanghawakang katiyakan na yung isang taong nagsasalita ay merong paninindigan at kayang gawin ang sinasabi.
Marami nagsasalita na ganito, ganito, ganito ang gagawin ko, pero hindi naman lang kayang gawin yun. Sinabi lang. For political statement lang. Lahat ng sinasabi ng kandidato ay ating aralin, kaya ba niyang gawin ito o hindi? Baka nang bobola lang. Kaya mahalagang manood, makinig sa mga debate, sa mga interview ng mga kandidato sa national position. Doon sa interview at debate, makakakuha tayo ng basihan kung sila may kakayanan o wala. Yan ang tip ko sa inyo. Madali kong aralin yan. Okay? Sa ibang issue naman, eto, umiinit ang usapin sa pagitan ng Kongreso, Congressman at mga vlogger ng mga Duterte. Kasi nag-imbestiga ang Kongreso dahil mayroong resolution, privilege speech si Congressman Barbers, sa di umano ay may mga fake news na nanggagaling sa mga vlogger. Nang imbestiga ang Committee on Public Safety, Public Order and Safety, Public Information at Information Technology, TRIDCOM. Pero sa halip na dumalo sa ilang beses na imbitasyon, nagtakbuhan sila sa korte at ngayon niya ang pinakauli nag-file pa ng kasong libelo against Barbers na suntok sa buwan niyan dahil kasi yung resolution, privilege speech, yan po ay karapatan ng congressman. Hindi po yan libelo. Walang libelo sa privilege speech at saka resolution kasi yan ay merong immunity ang mga congressman at senador kapag ang issue tinatalakay sa floor. Ay resolution yan eh. So part ng kanilang business yan at trabaho. Mahirap patunayan yan. So sa halip na humarap sa investigasyon, ipagtanggol ang sarili, nagpuntahan sa korte ang mga vlogger na hindi naman pinangalanan pero nag-react sila. Wala naman tinukoy kasi ang Kongreso kung sinong vlogger ang fake news. Sino ang mga di umano ay kakampi ng mga drug lord at saka ng gambling lord. Diba? Yan ang issue niyan eh. Walang pinangalanan. Nag-imbita lang ang mga komite sa mga vloggers para bilang resource person at tanungin kung sila mayroong kinalaman o wala doon sa fake news. Yun lang eh. Invitation lang eh. Abay sa halip na harapin, nagpuntahan sa korte. Kaya ako awa yan. Pati yung korte magagamit. At ang korte hindi magpapagamit kasi alam ng korte ang separation of power. Yung trabaho ng Kongreso, hindi pwedeng pakalaman ng korte. Ang trabaho ng korte, hindi pwedeng pakalaman ng Kongreso. Yan po yan eh. Separation of power. Kaya sinasabi ko, may init. Yung dapat pag-uusap, dapat ay paglilinaw sa tamang venue ng public hearing para bigyan sila ng pagkakataon, hindi sila marap. Tinila sa korte. So, lumaki. At hindi naman susuko. Mabuti lang patapos na ang Congress. Hanggang June 30 lang ang Congress. Pero anytime, magre-resume ang committee para uli mag-hearing. At tingnan natin kung anong gagawin. Kasi nasa supwena na. Tapos na invitation, Shokos order. Ngayon ay supwena na. Pag hindi pa dumating, arrest warrant ang mangyayari dyan. At hindi pwedeng taguan at gamitin ng mga kung bawa paparesto ng Kongreso ang kanilang ipinail na kaso sa korte. Kasi ang korte hindi nga makikialam. Hindi pwedeng panghimasukan in aid of legislation investigation kasi yan po ay parte ng paggawa ng batas. So, umiinit sila. Tingnan natin kung ano mangyayari. Actually, maingay yung mga vlogger na inimbitahan na hindi dumalo sa meeting, sa hearing, at kanilang binabatikos si Barbers at mga kongresista. Pero ako naman sa akin kung pagkakaalam, ang Kongreso may immunity, ang Kongreso ay hindi susuko dyan, ang Kongreso hindi pwedeng takutin kasi sila ay House of Representatives. Sila ay kumakatawan sa mamamayang Pilipino sa bawat distrito at marginalized sector bilang mga party list congressman sa ating Kongreso. Yan po yung kailang authority. Please like and share ng ating mga topic at video dito sa MA Pinoy TV at doon sa isang channel pa natin, Mike Abe Opinions.